ginawa ng mga propeta nang sa ganun maging kapanalig natin sila at maging panauhin tayo sa paraiso at ipagbawal sa atin ang impyernong apoy. Ang walang kapatawaran, yung mga they worship created things rather than the Creator. Oo nga naman, halimbawa ikaw bumili ka ng telebisyon, binigay mo doon sa isang tao na yon, nandyan ang oras panahon na sa kanya, maghihingi ka ng pabor, itimpla mo siya, ipagtimpla mo ako, o ipaghain mo ako, hindi ka ipagtitimpla, ipaghahain. Samantala, binigyan mo siya ng telebisyon. Ang oras panahon lakas nandoon na sa telebisyon. Yung nagbigay ng telebisyon, hindi ka na pinapahalagahan. Ganun rin ang Allah, ang Panginoon. Ang mga tao na nagtatrabaho, nag-aaral, natutulog, kumakain, walang utang na loob sa tagapaglikha, at sa oras ng kanyang kamatayan, ang tinawag ay mga rebulto, kahoy, larawan, at mga santo-santa at propeta, ito ay walang kapatawaran. Because they worship created things rather than the Creator. Kaya aalalayan kita nang sa ganun maging kabahagi natin ang mga propeta, maging kapanalig natin sila, at maging panauhin tayo sa paraiso. Simple lang, ikaw ay sasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Ibig sabihin ng Allahu Akbar, Allah is great. Praise, subhanallah, purihin ng Allah. Alhamdulillah, luwalhatiin ng Allah. Yan po ang ibig sabihin, mula sa mga Arabic yan. Ngayon, payo ako sa aking sarili at sa iyo, mula ngayon hanggang sa huling himla ng ating buhay, tayo'y sumunod tumalima sa tagapaglikha, sa pamamaraan ng propeta. Pagsikapan natin, iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Oo nga, hindi tayo perfecto, pero kinalulugdan ng Diyos, ng tagapaglikha, ng Allah, ang palagi ang nagbabalik loob sa Kanya sa tuwing ikaw ay nagkakasala. Ano po? Assalamualaikum. Sabihin mo, wa alaikum musalam. Wa alaikum musalam. Yan, ang ibig sabihin, ang assalamualaikum ay pagbati ng pandaigdigan. Ang assalamualaikum, ito po ay panalangin ko. Assalamualaikum, ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos ng Allah ay sumaiyo. Sasabihin mo naman, wa alaikum musalam, at sumaiyo rin ang kapayapaan at pagpapala ng Allah sa akin. Ano? Yan ang ibig sabihin ng greetings, ng assalamualaikum. Okay, dalangan ko sa Allah. Alhamdulillah, ako ay nagpupurit ng papasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinahintulutan tayo mag-usap. Ang ibig sabihin ng Alhamdulillah, ito ay salitang Arabic na ang ibig sabihin, praise to Allah. Ano? Ang Alhamdulillah, ang papuri at pagpapasalamat ay nauuko lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah nga pala, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Ang Allah, kung tinatawag nilang, kung naririnig natin ang Lord, Creator, Rab, Panginoon, iyan ay mga titulo lamang, no? Yung iba tinatawag nilang Ama, Father. Pero yan ay mga title lamang siya, hindi talaga siya pangalan. Ang pansariling pangalan ng Creator, Allah. Ang ibig sabihin ng Allah, salitang Arabic, na lumikha ng kalangitan at kalupaan. Nagbigay buhay sa atin, babawin ng buhay. Siya ang nag-iisang bigay sa atin ng buhay at babawin ng buhay. Taging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Yun ang ibig sabihin ng Allah, pansariling pangalan ng lumikha. Ako ay nagpapasalamat na tayo ay pinahintulutan ng Diyos, ng Allah, ng ating Panginoon, ng Rab, ng Allah, na pinahintulutan tayo mabuhay mula sa pagtulog. Ang totoo dyan, wala sino man sa atin may kakayanan na tayo ay magising. Maliban na lamang sa pagtatakda, pagpapahintulot ng Creator, ng tagapaglikha. Kaya nga, nais kong ibahagi sa iyo, pag sinabi natin ang Creator, walang pangalan siya, tagapaglikha. Pag sinabing Lord, hindi yan pangalan. Pag tinanong ka ng iyong kasama sa bahay o kaya ng iyong kaibigan, ano nga pala ang pangalan ng Lord? Wala kang masasabi, ano? Anong pangalan ng Panginoon? Sasabihin mo, Jesus. Ang Jesus ay siya anak ni Birhen Maria, no? At mismo si Jesus ay may tinatawag na God. So, sino yung God na yun? Wala rin siyang pangalan. Sino yung Ama na yun? Wala rin siyang pangalan. Kasi mula sa Genesis hanggang Matthew hanggang Revelation, sa King James Version, ay halos wala tayong makikita na pangalan ng God. Puro lang Ama, Panginoon, Creator. No po, yan ang pagtawag nila. So, nais kong ikaw ay magkaroon ng karagdagang kaalaman patungkol sa pang-espiritual. Ang Quran, ito ay huling testamento.
Huling Testamento na kung saan ang si Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, ang kanilang mga propeta na ang sinasabi nila ay mula sa Griego, mula sa Aramaic, mula sa Hebrews. At yung pinakahuling propeta naman, si Propeta Muhammad, ang kanyang huling testamento ay Arabic. At ay ang tawag sa kanya na Arabic ngayon na Huling Testamento ay Quran. So sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika itong ibig sabihin, sa ngalan ng Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ipahayag, siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak. Ang Allah, ang God, ang Rab, ang ating Panginoon, ay hindi siya katulad o kawagi sa kanyang nilikha. Kaya hindi siya pwede tawaging ama. Kasi ang ama, ito ay pagtawag lamang sa mga nilikha ng God, ng Allah. Halimbawa, tayo, ang nanay mo ay may asawa at ipinanganak ka. Sino ang tatay mo? Yung asawa ng nanay mo. Ano po? Halimbawa, yung hayop, itong mga hayop ng mga babae, nabuntis sila dahil merong ama na gumalaw sa kanila. So, yun ang ama ng mga hayop na yun. Ano po? So, ang Diyos, ang God, ang Panginoon, hindi siya pwedeng tawaging ama sapagkat hindi siya katulad o kawangi sa kanyang mga nilikha. Ano ang pangalan niya? Allah. Ang Allah ay salitang Arabic, nang ibig sabihin, nag-iisang lumikha. Bakit Arabic pa? Siyempre naman, sapagkat ang mga lingwahe sa buong mundo ay ang Diyos, ang Allah, ang siyang nagtakda, nagpahintulot, nagbigay sa atin ng kaalaman ng mga iba't ibang wika. Halimbawa, Hebrews, Aramaic, Arabic, at Tagalog, Bisaya, Waray. Walang sino mang tao nagturo sa atin yan, kundi ang nag-iisang tagapaglikha. Ang mainam sa atin ay meron tayong paniniwala sa tagapaglikha na siya nagbigay sa atin ng kaalaman ng iba't ibang lingwahe. Ngayon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And those who disbelieve in their Lord is the torment of hell destination. Ang sino mang naniniwala sa tagapaglikha ay makakamtang niya ang kaparusahan sa kabilang buhay sapagkat wala siyang utang na loob at paniniwala sa tagapaglikha. Hindi naman siya natin nakikita. Bakit tayo maniniwala? Ang paniniwala at pananampalataya ay mahalaga sa isang tao na nais siyang magkaroon ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kasapagkat ang ating nakikita, yung mga nilikha lamang ng God, tao, hayop, halaman, insekto, mga isda, yung mga kalikasan, yun ang nakikita natin yung kanyang nilikha. Bakit kami maniniwala? Hindi naman natin siya nakita. Ito ang sinabi ng Allah. Innal ladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratun wa ajrun kabir. Ibig sabihin, ang sino mang naniniwala sa Diyos, sa God, na kahit hindi siya nakikita at pinaniniwalaan mo ang kaparusahan sa kabilang buhay, ay matatanggap natin ang kapatawaran at matatanggap natin ang mga biyaya. Verily, those who believe in their Lord unseen, they do not see Him, nor the punishment of the hereafter. There will be a forgiveness and a great reward. Kaya mainam sa atin na mayroon tayong pananampalataya sa tagapaglikha. Halimbawa naman ganito, may hangin, hindi natin nakikita. Naniniwala tayo na may hangin. Halimbawa, yung mga kalikasan, hindi natin nakikita ang lumikha, pero nakita natin ang kanyang mga nilikha. Pinaniniwalaan natin siya. So matatanggap natin ang kapatawaran at biyaya ng Diyos ng tagapaglikha. Halimbawa, nakita tayo ngayon, may paniniwala ka na kung ako ay may nagsabi masama ako, paniwalaan mo masama ako. Mabuting tao, paniwalaan mo. Maganda yung may paniniwala. Pero kinakailangan ikaw ay hindi tayo dapat maging judgmental. Alamin muna natin kung ano ang sinasabi ko mula sa Quran, mula sa Biblia, at paniwalaan natin ito. Sapagkat pag pinaniwalaan natin ito, matatanggap natin ang kapatawaran at biyaya ng Diyos. Ngayon sinabi ng Allah, Kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Di po ba? Marami nang nauna na iyong mga kamag-anak, may kabats ka, mga kilala mong politiko, artista, ano man ang katayuan sa buhay, marami ka ng kilalang pumanaw. Yun ang 100% na sinabi ng Allah na lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Diyos, ang Allah, ang Panginoon, ang Rab, ay siyang namamahala sa atin. At sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talaga sa Panginoon tayo ay magbabalik. Nais kong malaman sa iyo na ipagpatuloy natin ang paggalang sa lahat ng mga propeta. Mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ. Ang huling propeta ay si Propeta Muhammad. Siya po ang huling propeta at wala nang ibang susunod pa sa kanya. So yun ang bilang isang mananampalataya, wag tayo magtatangi sa mga propeta. Narinig mo naman ang salitang Muslim. Ano po? Narinig mo?
Ang Muslim, ito ay salitang Arabic na ang ibig sabihin ay sumusunod tumatalima sa utos at batas ng Allah. Halimbawa, ganito, yung buhok mo. Ang totoo dyan, bago tayo maging Katoliko, ano man tayong sikta denomination, mga Muslim tayo. Kasi sumusunod tayo sa kagustuhan ng Diyos. Mula sa sinapupunan ng ating ina, isinilang tayo na wala kang kakayanan. Humahaba ang buhok mo at ang iyong kuko. Humahaba sila, wala tayong kakayanan. Sumusunod sa kagustuhan ng tagapaglikha. Nagkaroon tayo ng malakas na pangangatawan, nagkakasakit ka. Pinapahintulot yan upang ikaw ay humingi ng tulong at kalinga at maging matatag ka. Ang problema, ang sakit ay pagsubok sa atin yan. Sumusunod tayo sa kagustuhan ng Diyos. Ano po? Kung totoosin, ayaw natin magkasakit pero nagkakasakit tayo. Ganon din naman, yung may buhay ay maraming mga nakatikim ng kamatayan. At hindi na nakaabot sa mga araw na ito. Sumusunod sila sa kagustuhan ng tagapaglikha. At tayo rin na mga nabubuhay, susunod na sa mga taong mga pumanaw. Kaya nga lang, ito ay ghaib. Inilihim ng Allah kung sino sa atin ang mauuna. Pero ito ang 100%, lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Ngayon naman, nais kong ibahagi sa iyo, kung mayroong mga relihiyon kang nakikita, naririnig, tama po yun. Sapagkat nakalagay na rin ito sa banal na kasulatan, sa maluwalhating banal na Quran. Dalawang klase ang relihiyon. Ang isang relihiyon ay ang mga itinakda, pinahintulot, at ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan, yung Islam. Anong ibig sabihin ng Islam? Ito ay hinango sa salitang salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Sa salitang Arabic, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day, I have perfected your religion for you, na para ibigay sa atin ang relihiyon para sa atin, na perpektong relihiyon. Siya ang nagpili ng relihiyon para sa atin, ang Islam. Ano na yung ating naririnig na iba't ibang sikta, relihiyon, denominasyon? Yun po ay man-made. Gawa-gawa ng mga tao. Halimbawa, Rizalista, hinango sa pangalan ni Jose Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Jesucristo. Pero nasaan sa Biblia, o sinong disipulo o propeta ang nagsabi na gumawa ka ng mga relihiyon maliban sa Islam? Wala. Sapagkat lahat ng mga propeta, iisa lamang ang kanilang relihiyon, Islam, na hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Kaya nga naman ang ating mga kababayan ay kawawa sapagkat may mga ministro, may mga pastor, na mga leader na gumawa sila ng pamamaraan na kung saan nagiging 10% ang ikapo at 10% ang ikapo. Pero Quranically ay 2.5 lang siya. Ano po? Pagkatapos, mayroong batas silang ginagawa na dapat doon lamang ibibigay ang ikapo at saka yung love offering. Pero dapat may kalayaan tayo. Halimbawa, yung iyong ikapo, iyong love offering, ibibigay mo kung sino ang pinakamahirap na yung mga kabag-anak o mga kababayan mo. Mayaman na siya, ibibigay mo pa sa kanya. Hindi po yan makatarungan. So sa pananampalataya ng mga propeta, kung sino ang may kakayanan at nakita mo yung kababayan mo, kamag-anak mo na mahirap, doon mo ibibigay. Hindi lamang doon kung sino mayaman na at siya ay tutulado na at siya na ay nasa magandang establisado na siya. Ano po? So nais kong malaman sa iyo, hindi natin alam ang mangyayari mamaya't bukas. Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam. Ano po? Marami nang nauna sa atin. Ano ang gagawin natin para magkaroon tayo ng assurance of salvation? Kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Tunay na kapanatagan at kapayapaan. Simple lang, kung anong ginawa ng mga propeta, gagawin natin. Kung anong sinabi nila, sasabihin natin. Lahat silang mga propeta ay nagsabi ng la ilaha illallah, iisa lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba, la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Yan ang sinabi ng mga propeta mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at si propeta Muhammad na huling sugo ng Diyos. Ganon din si Birhen Maria. Iisa lamang ang tinatawag niya. Sapagkat nakalagay din sa Book of Mark, Book of Matthew, na pati sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, na there is only one God. Iisa lamang ang Diyos na tagapaglikha. Kaya nga, kung halimbawa ang ating lugar dito sa Borongan ay 2-3 ang mayor, magkakaroon ba ng kapayapaan? Lalong naka ang buong Pilipinas, 2 o 3 ang presidente. Makatarungan ba yan? Hindi po. Iisa lang dapat ang ating pag-ukulan ng pagsamba. At lalong-lalo na, nais kong ibahagi sa iyo na sinabi talaga ng tagapaglikha na la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. At sinabi rin doon sa Biblia na there is only one God. Ibig sabihin only one, singular. Hindi 2, hindi 3, hindi isang pares. Iisa lamang siya. At yung iisa na yun, natural hindi si Jesus. Bakit? Sapagkat hindi ka pwedeng magtaka na si Jesus ay hindi talaga siya ang dapat tawaging Diyos.
sapagkat siya ay nilikha na walang tatay. Nakakamangha, di po ba? Nakakamangha. Pero mas nakakamangha si Adan. Si Adan nilikha mula sa alikabok, mula sa lupa. Walang tatay, walang nanay. Dapat ba natin sambahin si Adan? Ay hindi natin sasambahin. Nilikha siya ng Diyos, ng Allah, no? Ngayon, nagkaroon ng pangalawang tao sa mundo. Sino? Si Iba. Ginawa ng mga propeta nang sa ganun maging kapanalig natin sila at maging panauhin tayo sa paraiso at ipagbawal sa atin ang impyernong apoy. Ang walang kapatawaran, yung mga they worship created things rather than the Creator. Oo nga naman, halimbawa ikaw bumili ka ng television, binigay mo doon sa isang tao na yon, nandyan ang oras panahon na sa kanya, maghihingi ka ng pabor, itimpla mo siya, ipagtimpla mo ako, o ipaghain mo ako, hindi ka ipagtitimpla, ipaghahain. Samantala, binigyan mo siya ng television. Ang oras, panahon, lakas, nandoon na sa television. Yung nagbigay ng television, hindi ka na pinapahalagahan. Ganun rin ang Allah, ang Panginoon. Ang mga tao na nagtatrabaho, nag-aaral, natutulog, kumakain, walang utang na loob sa tagapaglikha, at sa oras ng kanyang kamatayan, ang tinawag ay mga rebulto, kahoy, larawan, at mga santo-santa at propeta, ito ay walang kapatawaran. Because they worship created things rather than the Creator. Kaya aalalayan kita nang sa ganun maging kabahagi natin ang mga propeta, maging kapanalig natin sila, at maging panauhin tayo sa paraiso. Simple lang, ikaw ay sasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ganyan na kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Ibig sabihin ng Allahu Akbar, Allah is great. Praise, subhanallah, purihin ng Allah. Alhamdulillah, luwalhatiin ng Allah. Yan po ang ibig sabihin, mula sa mga Arabic yan. Ngayon, payo ako sa aking sarili at sa iyo, mula ngayon hanggang sa huling himla ng ating buhay, tayo'y sumunod tumalima sa tagapaglikha, sa pamamaraan ng propeta. Pagsikapan natin iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Oo nga, hindi tayo perfecto, pero kinalulugdan ng Diyos, ng tagapaglikha, ng Allah, ang palagi ang nagbabalik loob sa Kanya sa tuwing ikaw ay nagkakasala. Ano po? Assalamualaikum. Sabihin mo, wa alaikum musalam. Wa alaikum musalam. Yan, ang ibig sabihin, ang assalamualaikum ay pagbati ng pandaigdigan. Ang assalamualaikum, ito po ay panalangin ko. Assalamualaikum, ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos ng Allah ay sumaiyo. Sasabihin mo naman, wa alaikum musalam, at sumaiyo rin ang kapayapaan at pagpapala ng Allah sa akin. Ano? Yan ang ibig sabihin ng greetings, ng assalamualaikum. Kidalangan ko sa Allah na paramihan ng Allah ang inyong mga biyaya, higit pa rin ng paraiso. Allahumma amin. Pusta po. Bus na. Oo.